Ganyan din ba kausok ang L300 mo? Kasi ito ipaparehistro natin. Titingnan natin kung papasa sa emisyon. Ang gagawin natin, ganito lang. Tingnan natin. Yung makikita nyo naman, wala naman talaga siyang usok. Pag naka-idle lang. Pero tingnan natin tingnan nyo, ibibira ko yung silinyador. Tingnan natin kung gaano kakapal yung usok. Normally, hindi pumapasa itong mga L300 lalo na kung kulang sa maintenance change oil, yung gasolina, diesel na kinakarga. Kaya minsan lagi bagsak lalo na kung luma na yung L300 mo. Tingnan natin bibirahin ko. Nakita nyo ba yung usok? Napakakapal. Ubusin natin yan, tapos titingnan natin kung, kasi may mga carbon na nag-deposit dito sa kanyang tambutso. Subukan natin ubusin yan, tapos kaparehistro natin, tingnan natin kung papasa sa emission. Pansin niyo ba? Yung mga huling apak ko wala ng usok. Kasi parang yung mga naka-deposit dito sa kanyang tambutso, lumabas na. Ayan, dali na natin din sa emission testing center. Ayan, nasa LTO na tayo. Diretso na tayo sa emission testing center. Wala pang mga masyadong tao pero nakapila na yung papel natin. Titingnan natin kung papasa yung ating kasakyan. Start na yan. Ayan. Lumabas na yung ating papel. Pasado. Ito yung pasado. Ayan o. Pass. Okay na. Umubra yung ating ginawa. Pumasa yung emission nya. Ito na yung ating rehistro. Okay, hindi po lahat pumapasa sa ganong teknika. Kailangan pa rin nating ipalinis. Kailangan nating i-check yung makina. Kailangan nating i-regular change oil. Para sa ganon, ma-maintain po yung kanyang kalinisan. At makapag-ano naman tayo sa kalikasan. Yung makapag-participate naman tayo para at least yung hangin na inilalanghap natin mas maganda. Kasi makakatulong din yan kapag bumabiyahe ka, lalo na takaw uli itong mga ganito sa smoke belching, lalo na yung asmo dyan sa may C5 tsaka sa Kalayaan, di ba? Marami dyan nakaabang sa atin. Kaya regular check-up, regular change oil, at syempre alagaan natin yung ating sasakyan.